umaga po sa ating lahat. Hayaan niyo rin pong mabati ko rin po yung mga kasama natin sa stage. Siyempre si Mayor Vico Soto. Kasama rin po natin ang ating mga konsehal ng bayan, si Tita Cory Raimundo, at siyempre si Simon Pantoco. Kasama rin po natin ang pamilya natin sa PLP, si Pres Maningas, nakakasalita pa lamang. At siyempre yung ating mga Board of Regents, si Dr. Torres at lahat ng Board of Regents po natin dito. At siyempre mga faculty staff natin, deans natin sa mga colleges na mag-graduate ngayon umaga. At siyempre gusto ko rin mag-special mention sa ating guest of honor, si Sir Andrew, na nakausap ko kanina na nag-graduate pa si Sir Adrian, na nag-graduate pa raw siya dito noong 2007. Kaya nakakatuwa po kahit tinanong ko sa kanya sabi ko, Adrian, 2007 ka graduate, buti hindi ka natitempt na magtrabaho abroad. Kasi alam natin, ang totoo, pag engineering ka o nursing ka, ito yung mga profesyon na talagang hindi lang naman sa Pilipinas nangangailangan ng mga nurse at engineer. Sa buong mundo po, may pangangailangan talaga. Kaya sabi ko, Sir Adrian, kung 2007 pa kayo nag-graduate, andirito pa rin kayo, sabi ko, never ka ba na-attempt na magtumanggap o mag-apply abroad? Sabi niya, hindi. Sabi niya talagang sa totoo, ay gusto niya dito manatili sa ating bansa at to be more specific, dito manatili sa lungsod ng Pasig. Kaya Sir Adrian, congratulations, maraming salamat. Hindi ko na po habaan naman dahil sa totoo, ito naman po yung kagandahan ng, para sa akin, yung innovation na ginawa nila Pres nung nagsimula na maging presidente dito si Pres Maningas. Napapansin ko, tuwing merong graduation, ang magsasalita po dito talaga ay mga graduates rin po ng PLP. At noong mga ibang araw po na nakaraan, nakikinig po ako sa mga guest of honor natin. Napakaganda at napaka-relatable po nung sinasabi nila. At sigurado ko ay makakatulong sa ating mga graduates. Pero ang akin lang, simple lang naman. Sa totoo lang, sa ating graduates sa engineering, sa nursing, alam natin ang totoo. Kailangan kayo hindi lang ng bansa, pero ng buong mundo. Alam ko maraming temptation na mangyayari na magtrabaho kayo kung saan-saan lugar. At karapatan po niyo yun. Walang masama. Siyempre po, nag-aral kayo. Hindi naman madali na umabot sa araw na ito. Karapatan po ninyo pumili kung saan nyo gusto magtrabaho. Pero kung saan man kayo magtrabaho, sana po ay dalhin po ninyo yung experience na natutunan nyo dito sa PLP, yung camaraderie, yung pagiging kind, yung good-spirited lang po natin. Kasi kahit saan kayo pumunta, kung yung mga qualities na dinala nyo po dito sa PLP na tinutulungan nyo po kapwa ninyong kaklase, tinutulungan po ninyo, paaralan ninyo, tumutulong kayo sa kapwa Kasi nagkaroon na naman talaga ng on the job So sana po kahit saan man kayo magtrabaho, sana po ay manatili yung being good-spirited ninyo, being kind. At sa totoo, wag nyo rin pong kalimutan naman yung una-una yung pamilya ninyo at syempre yung PLP at ang lungsod ng Pasig. Kahit saan man kayo magtrabaho, basta maganda ang trabaho ninyo, magiging proud ang PLP, magiging proud ang lungsod ng Pasig kung ano man ang marating ninyo. Sa ating mga magulang po na nandito rin ngayon araw, sa totoo, I'm sure mas excited pa po kayo kaysa sa mga anak po ninyo. Tama po yun. Kasi sa totoo, alam naman natin ang totoo, hindi madali ang dinadaanan ngayon ng mga mag-aaral dito sa ating bansa o kahit saan man. Kasi sa ngayon po, dami ng temptation Nandiyan ang social media, nandiyan ang malls. Sa totoo, wala na nga pupunta sa movie house Kasi ang dami na rin nakakapanood, streaming na lang So napakaraming temptation, pero yung mga anak po ninyo, apo, pamangkin ninyo, umabot pa rin sa araw na ito, kahit na maraming challenges sa pag-aaral. Kaya sigurado ko, proud na proud rin po kayo sa kanila. At sa totoo naman po, lagi ko naman nababanggit ito sa mga iba-ibang graduations na napupuntahan ko. Ang batang Pilipino, hindi talaga nakakalimot yan sa kanyang pamilya. Sa totoo, ang pinakamahalaga pa nga sa kanya yung pamilya niya. Kahapon rin, nandito ako sa graduation, pinento ko rin po naman itong storyang ito.
meron pinakita sa akin yung aking may bahay na video tungkol sa mga magulang at kanilang mga anak. Yung paksa ng video, kung meron ka nilang iisang pagkakataon na makakain, mag-share ng dinner o lunch bago may mangyari po sa mundong ito, sino iimbitahin mo? Alam po ninyo, inuna nila yung mga magulang. Tayo naman, bilang mga nakakatanda sa kanila, sa haba na rin po ng experience natin, sa dami na rin natin pinagdaanan, ang totoo naman, talaga namang in terms of history, malawak na po at malalim ang kaalaman ng mga magulang. Sa totoo po, sa interview po na yun, mga 5, 6 o 7 pamilya lang naman yun. Sa bawat pamilyang tinanong, mga magulang, talagang mabibighani ka rin po sa kaalaman nila sa history. Ang maraming, pag tinanong sila, who would you want to have a dinner with if you had just one dinner left in this world? May mga sagot na Nelson Mandela, may mga sagot na John F. Kennedy, may mga sagot na Vico Soto. Pero ang sunod po doon, tinanong naman yung mga anak. Sa kabilang kwarto, pinasok yung mga anak, tinanong naman sila. Habang nanonood sa isang TV, sa kabilang kwarto yung mga magulang, tinanong yung mga bata, kung mayroong iisang dinner na lang o isang pagkain, salo-salo na ma-attend ninyo, sino ang gusto ninyo makasama sa salo-salong yun? Lahat ng anak po, sa 5, 6 o 7 pamilya na yun, bawat anak ang sagot, nanay, tatay nila, pamilya nila. Kasi sa totoo, tayo mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. At yun po nakikita natin sa mga sagot ng kabataang Pilipino. Sigurado ko po mga magulang, itong mga magagraduate na mga anak pamangkin, apo po ninyo, kayo naman po talaga ang idolo nila, kayo ang tinitingnan nila. Kaya pareho po nila, you can be very proud of this graduation. At mabanggit ko na rin, si Tita Cory, laging binabanggit sa akin po, dito po sa PLP, lalo na sa nursing, engineering, napakahirap po ng curriculum ng PLP. Napakadaming gustong pumasok po dito, pero hindi ganun karami ang talagang natatanggap. Hindi lang po yun, matanggap man, ay pagdating naman ng kahuliyon, hindi naman lahat nakakapagtapos rin dahil sa hirap rin ang dinadaanan. Kaya kung sa kakayanan lang, sigurado natin napakagaling ng graduates natin. Kaya graduates, do us proud, make PLP and the city of Pasig proud of you wherever work you will accept. Sana lang po, pagbutihan natin kung ano man ang ating ginagawa. Mabuhay po ang graduates, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Kahit saan kayo magpunta o magtrabaho, dalhin nyo ang inyong karanasan mula sa PLP. Marami pong salamat kagalang-galang Roman T. Romulo sa inyong taus-pusong mensahe ng pagbati. Sa pagkakataong ito, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang susunod na magbibigay ng kanyang mensahe ng pagbati at inspirasyon sa umagang ito. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ng magaling at kapitapitagan nating punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma. Rehis N. Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang mga graduate natin? Nasaan po ang mga graduate natin mula sa Electronics Engineering? Okay lang kayo? Okay. Nasaan ang mga graduate natin na nurses po natin? Ayun. Congratulations po sa inyo. Kami po ay
proud na proud po sa inyo. Sigurado po lahat ng nasa entablado at pati yung mga magulang ninyo sa likod ay sobrang proud po sa inyo. Siyempre, ang i-congratulate natin ngayong umaga ay hindi lang ang mga magsisipagtapos mismo, kundi sa totoo, alam nyo naman po, pag may mga accomplishment tayo sa buhay, lalo na graduation mula elementary, high school, college, ang masaya, siyempre estudyante, pero ang mas masaya ang ating mga magulang. Tama po ba mga parents? Congratulations din po sa mga parents, pati sa mga guardians, sa mga kapatid, lolo, lola na tinulungan ng ating mga magsisipagtapos. At alam naman po natin, hindi tayo nakakarating kung nasan tayo ngayon kung hindi po tayo tinulungan ng napakaraming tao. Opo, kayo mismo ay nagpursige, kayo yung nag-aral, nagsipag kayo, nagsumikap kayo para makarating kayo rito. Pero totoo rin naman na maraming tumulong sa atin. Ano man ang tagumpay natin sa buhay, lagi natin tandaan na yung mga taong tumulong sa atin. Siyempre, una na po dyan, yung mga pamilya po ninyo. Pero nandito rin po, yung iba nasa stage, mula kay Congressman Roman na champion ng edukasyon sa Kongreso. Maraming salamat, Congressman Roman. Maraming salamat sa Unifast Law, lalo na, at sa lahat ng iba pa niyang ambag sa larangan ng edukasyon. Sa ating City Council, hindi lang po yata makakapunta si Vice Mayor Dodot ngayon, pero kahapon kasama rin namin siya. At napaka-supportive ng ating konseho, ng ating Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot sa lahat ng ginagawa natin para sa edukasyon, lalo na dito sa ating pamantasan. Kaya kay Vice Mayor Dodot sa City Council, maraming salamat. At syempre, kailangan natin magbigay ng special mention sa isang konsehal na bukod siya ang chairperson ng Committee on Education sa ating konseho, ay siya rin po ang ating Councilor Regent kasama natin sa Board of Regents. Magtatapos na po ang kanyang termino ngayong June 30, kaya dapat lang natin siya bigyan ng special mention at dapat natin siyang pasalamatan sa lahat ng naitulong niya sa atin. Alam mo yung mga nursing student, ito baka hindi niyo po alam, yung ating RLE, di ba dati nahihirapan talaga ang mga nursing students sa RLE, pero ang isa sa nagpanukala na maging libre ang RLE para sa PLP nursing students ay si Councilor Cory Raimundo. Regent, Tita Cory, maraming salamat po sa inyo. Nandito rin pala si Councilor Simon Dandoco. Kung si Simon, magandang umaga po. Hindi ko na isa-isahin ang lahat ng mga kasama sa stage. Pero siyempre, kailangan din nating pasalamatan ng ating school officials sa pangunguna ni Pres Reggie Maningas. Narinig niyo naman po ang kanyang inspiring message kanina sa ating mga deans, faculty, staff, at lahat ng iba pang tumutulong, nagtatrabaho sa ating pamantasan, sa ating Board of Regents, na talagang ang laki rin po nung inaambag para sa ating pamantasan. Lahat ng pwede nating gawin para mapadali o mapagaan kahit papano ang buhay ng mga estudyante sa ating pamantasan. Ayan po ang ginagawa ng ating Board of Regents. At higit pa ron, ay lagi po sila nag-iisip ng mga paraan, ng mga pulisiya para lalo pang tumaas ang antas ng edukasyon dito sa PLP. Kaya sa ating Board of Regents, na Regent Torres, nandito po ngayon. Maraming salamat din po sa inyo. Iniisip ko kanina kung magbibigay ba ako ng mahabang mensahe, magbibigay ba ako ng maraming payo sa inyo. Pero sa totoo, marami rin magsasalita. Narinig nyo na yung inspiring message ng ating University President. Narinig nyo rin po ang magandang mensahe ng ating Congressman. At para sa akin, ang pinaka-highlight po, bukod sa pagmarcha ninyo, ay ang mensahe ng ating commencement speaker. At alam niyo naman po na kapag meron tayong mga graduation sa PLP, hanggat maaari, ang pinipili nating mga magsasalita ay yung mga nag-graduate dito mismo sa ating universidad. Dahil sa palagay natin, mas mas relatable, makikita po natin na yung mga nagsasalita dito sa harapan ninyo ay nanggaling din po kung saan kayo nakaupo ngayon. At mas relatable, mas inspiring po ang mga mensahe nila kaysa sa kung kami yung magbibigay ng commencement address. Kaya excited na rin akong pakinggan
ang ating commencement speaker na kasama natin sa Pasig City General Hospital. Kaya alam natin, magaling talaga ito. Ang ating speaker na si Sir Adrian, maraming salamat. Batch 2007, tama po, batch 2007, na nursing graduate mula sa PLP. Katulad po ninyo, isa sa mga una pong produkto ng PLP. At sana marami po sa inyo ay makasama rin natin sa LGU at tulungan niyo po si Sir Adrian. Alam naman natin, ang isa sa pinakamalaking challenge natin, lalo na pag sa healthcare services, ay hindi yung building, hindi yung equipment, hindi yung pasilidad, kundi yung kakulangan ng tao. Yan talaga ang pinakamalaki na. Kaya tayo din nag-i-invest sa ating mga kabataan. Ito naman po talaga ang dahilan. At sana pag bumisita po kami sa ospital at makikita namin ang inyong mga mukha doon. Pero muli po, kaya na sabi ko, iniisip ko kanina, magbibigay ba ako ng mahabang mensahe, marami bang payo sa inyo, pero naisip ko, hindi na po. Kung gusto niyo pong marinig ang aking mensahe, pwede niyo po tingnan dito sa program, nandito po sa ikalawang pahina ang aking mensahe sa inyo. Basahin niyo na lang po para hindi na po ako masyadong mahaba magsalita at marinig na po natin ang commencement speaker natin. Huwag po kayong mag-alala. Kami talaga nagsulat nito, hindi po chat GPT ito. Huwag kayong mag-alala. Walang nakasulat dito sa dulo na you may edit this message. Depende. Walang ganon dito. So muli po sa ating mga magsisipagtapos, sa ating engineers and nurses, we're very proud of you. We are looking forward to everything that the future has in store for you. I know that sky is the limit for you. Napakataas ng inyong mga potensyal at ako po excited na para sa inyong mga 10-year reunion, sa inyong mga 25th reunion. Sana maimbitahan ninyo ako pag nag-25th year reunion kayo hanggang 50th year reunion ninyo para magkagulatan tayo kung ano na po ang mga nakamit ninyo, ano po yung mga napagtagumpayan ninyo sa inyong mga buhay. God bless you and God bless the batch of 2025, the class of 2025. God bless, mabuhay po kayo. Marami pong salamat sa inyong mensahe ng pagbati, kagalang-galang Victor, Regis, and Soto. Muli, marami pong salamat sa inyong mensaheng nagbigay inspirasyon sa ating mga magsisipagtapos. Tinatawagan po si Ginoong Fitzgerald Haminit upang ipakilala ang ating panauhing pandangal na magbibigay ng mensahe at inspirasyon para sa mga magsisipagtapos. Magandang araw po sa ating lahat.